So nandito kami ngayon sa Togo at kami ay nagsisecurity sa mga papanik ng barko. So kung mapapansin nyo dito mga ka-soldier, dito sa Togo, yung mga crew ng barko, ito yung mga kumukuha na experience. Nakita nyo naman ang hirap ng trabaho nila. So ang hirap ng trabaho nila. Kahit nandito kami sa port ng Osamis, tuloy pa rin yung kanilang pagtatrabaho para ma-maintain nila yung ganda ng barko. So ganun din sa taas mga ka-soldier. Kaya wag nating basta-bastahin lang ang mga magsisiman, local man yan or international, sapagkat ang trabaho nila ay napakahirap. Hindi mo alam yung safety nila kung hanggang saan. So kahit alam naman natin na safety yung tali na nilagay nila dyan, yung pinauupuan nila, ang disgrasya hindi mo malaman kung kailan darating. Kaya saludo ko sa mga seaman, local man yan o international. Saludo ako sa inyo mga kapatid. So dahil sa inyo, hindi mapapaganda ang barko kung wala kayo. Yun mga ka-soldier, dumating na yung mga pasahero. Bukod doon sa mga estudyante na pinauna na kasi sila yung mag-OJT dito sa barko ng Togo. So dito sa Osamis, sumasakay sila papuntang Manila. Kaya talagang napakadaming sasakay na pasahero dahil papuntang Maynila itong Togo na to. So yun mga ka-soldier, third batch na po itong dumadating na mga pasahero from Osamis to Manila. So yun, ganun pa rin mga ka-soldier at nagtatrabaho pa rin yung mga crew ng barko na to habang hindi pa umaalis kasi may 4 na oras pa bago kami umalis dito sa Port of Osamis. Napakataas niyan mga ka-soldier at nakakatakot at syempre delikado sa buhay nila, pero alam ko naman na safety yung mga kinabit nilang tali. So
So ito pala yung K9 unit natin mga ka-soldier. Pinapa-check natin sa kanya, pinaamoy kung may mga drugs kasi importante yan para hindi tayo mapasukan.